She's with another patient. After that, she will come and see. Alright. So, I'll just come back maybe after 30 minutes. Is that okay? Okay, thank you. Hello guys! Bertong Machi here and welcome to another vlog. Tara at samahan niyo ako sa isang parte ng aking araw sa trabaho bilang isang dialysis nurse dito sa Abu Dhabi sa bansang United Arab Emirates. Bilang isang home hemodialysis nurse dito sa UAE, parte ng aming trabaho na pumunta sa bahay ng pasyente upang doon mag-dialysis. May mga pagkakataon dito na naa-assign kami sa mga rehabilitation facility at mga hospital dito. Halos lahat ng regions sa UAE pwedeng maabot ng aming serbisyo. Lakas maka-endorse, di ba? Good morning. Hi dear, good morning. So it's not yet collected until now. Ngayong araw, naka-assign ako sa isang hospital facility dito sa Abu Dhabi. Maaga pa lang ay pumapasok na ako kasabay ng pagdating ng aming mga staff upang i-assist sila at i-monitor ang aming mga pasyente. Assalamualaikum. Good morning, ma'am. Oh, balik na. Kamusta siya? Bagsak dito. Ay, good morning. Hindi biro ang trabaho na ito. Buhay ng pasyente ang nakasalalay sa bawat procedure na ginagawa namin. Kaya kung sakaling kailangan ng aming mga staff ng tulong, kailangan lagi kaming prepared at handang umaksyon ng mabilis dahil bawat minuto ay mahalaga. Parte rin ng aming trabaho na siguraduhin na sumusunod ang aming mga staff sa mga policy at protocols ng mga hospital at pati na rin ang aming kumpanya. Ang buong dialysis procedure ay tumatagal ng 5 oras sa isang araw sa bawat pasyente. Depende rin sa treatment plan na maaaring tumagal ng 3.5 oras o 4 na oras. Maaaring 4 na beses sa isang linggo or every other day session. Napakaswerte ng mga dialysis patients dito sa UAE dahil sagot ng insurance ang lahat ng gastusin para sa procedure na ito. Wala na silang isipin at gagastusin dahil lahat provided ng government. Kung gusto ng pasyente na magpa-dialysis sa bahay, hotel or any other region, pwedeng-pwede. Hindi kagaya sa Pilipinas na pahirapan sa paghagilap ng pang-dialysis. Kahit sa gobyerno, mahirap din ang proseso para sa pagkuha ng libreng serbisyo. Yan lang. Pasuyo na lang ako sakaling. Okay, thank you po. Bye-bye. Medyo lumalalim na ata ang ating diskusyon. Balik na nga ako sa duty ko. Bas doktor ka lang, arba saat kasi ninyo, okay? Para makatulong sa aming mga staff, bago pa man sila dumating sa facility, tinutulungan ko na silang mag-prepare ng mga kailangan nila. In general, hindi talaga madali ang maging isang nurse. Mula pa lang sa pag-aaral sa kolehiyo, susuot ka na kagad sa butas ng karayom hanggang sa makapasa, makagraduate at makakuha ng lisensya. Kung plan mo mga ibang bansa gaya dito sa UAE, kailangan mo na naman mag-exam at kumuha ng lisensya para maging qualified as registered nurse dito. Kung gusto mo ng mas compensated na salary, bukod pa dyan ang clinical work or experience na meron ka. Sa personal experience ko, after makagraduate noong 2008, naging active volunteer agad ako sa Red Cross hanggang makakuha ng una kong trabaho as company nurse, then nag-work as ORDR nurse sa isang public hospital. Habang nagsa-sideline bilang private nurse, then first time mag-abroad papuntang Libya sa Tripoli Medical Center. Umuwi ng 1 buwan sa Pilipinas, then nagsapalaran dito sa UAE at nakakuha ng unang trabaho bilang home care nurse. Lumipat ng hospital work as LTCU nurse hanggang sa makarating ako dito bilang isang dialysis nurse. Di biro ang pinagdaanan namin ni Commander. Mula pa lang sa Libya hanggang makarating kami ng UAE. Pero lahat ng paghihirap na yon, nasasabi kong worth it. Di ako sa nagpi-flex kung ano man ang mga material na bagay na meron kami sa ngayon. Dahil ang lahat ng yon, pansamantala lang. Maaaring bukas, makalawa, o 1 taon bumagsak kami ulit. Pero kahit na magkaganon, kakayanin namin dahil marami na kami pinagdaan ng hirap ni Commander. Na masasabi namin kahit na dumating ang oras na pitikin kami ulit ni Lord, kakayanin na namin. Dahil meron akong kaisa-isang bagay na maipiflex ko. Which is, ang pamilya ko.